check. Mga anak mo, kapatid ni Kristo. Mahal na Virgen Lourdes, aming pinakasih, kami ay tumawid ng pagpupuri. Ave, Sound check. Hey. Sound check. Hello, sound check. Hello, sound check. Check. Hello. Itong dinidinig, Reyna pinaglihim walang sala, paspasan kami ng iyong biyaya. Ang iyong tanging hiling sa amin ay talikod, yari, kasalanan, matyaga sa pananalangin, upang kapatawaran ang kampi. Mahal na Virgen Lourdes, aming pinakasih, kami ay tumawid ng pagpupuri. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa pag-aalay natin ng banal na misa, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga pasasalamat nila. Pandangguhan ng Maginaw, pandangguhan ng Sulong Pangkat, ika-4 ng Kulyanin, Plaridel, Bulacan. Gayon din po, pasasalamat nila Mayor Willie and Mrs. L. Kiat and family, Maxima Bagolor and family, Priscilla and Louis De Leon, Maxima Mempin, Boy Mempin and family, John and Lori San Jose and family, Teofista Cruz and family, Macario Agulto and family, Fe Pineda and family, Fred and Maria Gracila de la Peña and family, Elena de Lara, Connie Lopez and family, Fred Lopez and family, Mercedes de la Peña, Rodel and Diamond Talban, Ana and Caloy Carlos, Alfredo and Marilyn Hernandez and family, De La Paz family, Lorenzo and Zeni Javier and family, Nilo and Tessie Javier and family, Rosie Aldana and family, Felipe Perez and family, Celedonia Victoria, Mercy de la Peña, Lamberto and Consuelo de Leon and family, Marco Pagdanganan, Rustico Fernandez, Benji and Michelle Del Pozo, John Paul and Eileen Pascual and family, Feli Bunag and family. Pasasalamat din po nila Connie Lopez and family, Rolly Liza Lopez, Andrew, Dylan and Brian Lopez, Daryl and Grace Nucum, Nandi and Pris Lopez, Charlie and Beth Lopez, Jairo Akiyama, Bernie and Grace Galiegues and family, Norma Mangalili and family, Willie and Jeanette Mangalili and family, Tessie Bernardo and family, Rosita del Rosario and family, Rebecca Adriatico and family, Rico and Ine Coronel and family, Ato and Evelyn Rivera and family, Lydia Abitong and family, Richie and Sheila De Guia and family, Pia Francisco and family,
Crescencia Prungil and family, Ronel and Roxanne and family, Jose Ramos, Ananias Caluwag and family, Troy Morelos, Emily Simbulan, Clarita Marquez and family, Noemi Batak and family, Lynn and Rene Boy Dolieda and family, Teresita Diaz and family, Rosita Del Rosario and family, Feli Samson and family, Bong and Atet Mempin and family. Para po sa natatanging kahilingan, Congressman Dichetina Pancho, Maria Ruby Riza Williams, Perly sa Prinsipyo, Aaron Hamante Prinsipyo, Maria Golderiza Prinsipyo, Dana Alison Dumandan, Julius Damandan, Angelito Prinsipyo, Leoncia Prinsipyo, Akea Bernardo, Bernard Paulo Bernardo, Sav and Camille de la Fuente. Gayon din po, Filipina Bayolda and family, Ami Andres and family, and Sylvia Andres and family. Para sa maagang kagalingan ni Leticia Banting, Rainier Canto, Carmelita Lumabas, Angelina Malakas at Luz Flores. Para po sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, Flaviana Nanaake Eliseo, San Jose, Julieta, Alfredo, Rogelio, Cipriano, Crisanto, Severino, Anita, Maria, Norma, Teofila, Celine, Benedicto, Estrelita, Rolando, Ella Jane, Francis, Lamberto, Teresita, Joel, Antonio, Olympia, Nancy, Ricardo, Bill, Jesse, Rolando, Pabling, Beatriz, Portia, Leopoldo, Miguel Patrick, Pablo, Remedios, Eugenia, Ignacio, Cecilio, Leonila, Gloria, Bienvenido, Socorro, Armando Sr., Lutgarda, Alfonso, Juliet, Lourdes, Jose, Margarita, Virgilio, Josefina, Florentina, Catalina, Elsa, Remedios, Emerita, Jocelyn, Alfredo, Romeo, Gabriel, Dionisio, Romero Sr., Crescenciano, Miguel, Ramon, Anastasia, Ricardo Jr., Celerina, Jose, Romero, Crescenciano, Miguel, Rosauro, Reynaldo, Sally, Eulalia, Jose, Urbano, Amelia, Brian Angelo, Ramon, Anastasio, at Carding. At para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio.
awit ng kagalakan. Ang ligara at ang kaya-ayang likas. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating paglalaban. Sa Diyos tayong tumangon. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang nililigtas. Ang Panginoon, awit ng kagalakan. At tugtugin ang gitara at ang kaya-ayang tirak. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid at ang ginuguta ngayon, San Pedro Bautista, San Pablo Migit, mga kasama, mga martir. Amin at yung makasama tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patalim mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw pinagmumulan dumatapat na panindigan ng mga banal. Ang mga martir si San Pedro Bautista, San Pablo Migit, mga kasama, ay minarapat mong tawagan upang mabuhay sa iyong piling. Matapos danasin ang krus ng pagdiis sa kamay ng mga tagausig, bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, na pangatawanan nawa namin hanggang sa kamatayan ang panampalatayang aming pinanghahawakan. Pamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel, parang taba na inihiwalay sa handog na iniaalay. Pinaglaruan lamang niya ang leon na wari bisirong kambing, at ang mga oso na wari maliliit na tupa.
Binatilyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante at sagipin sa kahihiyan ang bayang Israel. Pinabagsak niya ang palalong si Goliat sa pamamagitan ng isang bato na ibinala niya sa kanyang saltik. Sapagkat nanawagan siya sa Panginoong kataas-taasan, pinag-ibayo nito ang lakas ng kanyang bisig at napatay niya ang batikang mandirigma ng kaaway, upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya tinawag siyang ang nagwagi sa 10,000 libo. At noong igawad sa kanya ang korona ng pagkahari, ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon. Nilupig niya ang mga kaaway na Filisteo at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat ng kanyang nagawa. Sa kataas-taasan at kabanal-banalan niya iniukol ang karangalan. Humabi siya ng mga awit na nagmumula sa kaibuturan ng puso upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga awit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa. Pinaringal niya ang pagdiriwang ng mga pista at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng 1 taon. Ano pat umalingaw sa tahanan ng Panginoon ang papuri sa kanyang banal na pangalan, mula sa pagbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at ibinigay sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Iginawad sa kanya ang korona ng pagkahari at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag na mayroong nasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong moog, purihin ng lahat. Kaya pupurihin kita't aawitan sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay aawit sa iyong harapan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig niya'y walang katapusan, kay David at lahat niyang mga angkan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Tumayo po ang lahat. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin. ang mabuting balitang Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabing siya si Juan Bautista muling binuhay, kaya nanggagawa ng ganong himala. May nagsasabi namang siya si Elias, siya propeta, katulad ng propeta nung una, anong iba pa.
Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan niya. Si Herodes ay nagpagapos at pabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Lagi sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid ang kunin ninyo ang asawa niyong kapatid. Kahit si Herodias na nagkimkim ng galit kay Juan, hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siya nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon, si Herodias ng anyayan ni Herodes sa kanyang kaarawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng bukbo at mga panoy mamayang Galilea. Pumasok ang anak ni babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyan si Herodes at ang mga panohin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibigay ko sa inyo. At naisumpa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin niya. Lumabas ang dalaga, tinanong kanyang ina, ano ang hihilingin ko sa kanya? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-dali nagbalik ang dalaga sa kanya ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay niyo sa akin. Ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang haring dahil sa kanyang sumpa na narinig ang kanyang mga panohin. Hindi niya natanggihan ang dalaga. Kaagad niya inutos ang isang bantay na dali sa kanyang ang ulo ni Juan. Sumunod naman ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Nilagay ang ulo sa isang pinggan at binigay sa dalaga. Binigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita ito ng alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ipahayag ang katotohanan. Iyan si Juan Bautista. Kapatid, ang ebanghelyo natin ngayong araw na ito ay isang nakalulunos na drama ng kamatayan ni Juan Bautista. Batid po natin ang kanyang buhay kung paano siya namatay. Sa isang pangyayari na pinugutan sa ulo sa kanyang seldang tinatawag. Pero before that, si Herodes ay nakikinig kay Juan. Naniniwala sa kanya at gustong-gusto niyang makinig sa kanya. So bakit pag binabanggit sa kanya, mali ang kanyang ginagawa, siya ay natatahimik lamang. Si Herodias na asawang kanyang kapatid Felipe, kanyang kinakasama. Maging si Herodias ay kimkim ng galit, ibig niya papatay si Juan Bautista. Dumating pagkakataon sa karawan ni Herodes. Maraming inanyayahan at isa nagpalabas doon ang anak ni Herodias. Sabihin natin na siya ng mga paano kasama si Herodes at sinabi pa niya sa dalaga, ano mang hilingin mo, ibibigay sa iyo. Nagbalik sa silid ng kanya, ano po ang hilingin? Maliwanag ang sabi ng ina, si Herodias. Sabihin mo, ilagay sa plato ang ulo ni Juan. Yun nga ginawa. Bagaman sabihin natin, nagulat si Juan, sinabi ni anak ni Herodias. Sapagkat ito yung sabihin niya sa tao, marami nakarinig. Ayaw niyang makahiyan. Inutos ng bantay, nagpunta sa selda, pinugutan ng ulo si Juan, inilagay sa isang pinggan at dinala sa kanyang ina. Samantala sa mga kapatid, bakit pinapatay ni Herodes si Juan Bautista? Itinuring ni Herodes si Juan Bautista na isang
malaking hadlang sa kanyang political career. Tinuring niya si Juan Bautista bilang malaking hadlang sa kanyang makamundong pamumuhay. Ba't din naman natin si hari, gusto niya manatili ang kanyang pagiging hari sa lupaing yon. At kalagayan niya sa kanyang kagustuhan ay pagsabihan mali ang kanyang ginagawa. Dahil dito, di nag-alinlangan si Herodes na hulihin, ipabilanggo at wakasan ang kanyang buhay. Mga kapatid, tunay mayroong malaking tukso sa ating buhay sa araw-araw. Kung minsan, itinatago natin ang katotohanan o kaya binabaliwala natin ang nagbigay ng katotohanan. Kaya nga, kung minsan pa rin, winawaksin natin, ayaw nating panagutan ang mga desisyon sa buhay na ito. Meron tayong tendency na sisihin ng iba sa pagkakamali natin. Mabilis tayo magturo sa ating kapwa, subalit ang amin ating kasalanan ay napakabigat. Kaya mga kapatid, magandang pagkakataon, tingnan ating buhay. Tayo ba'y katulad ni Herodes na mayroong sarili hangarin sa buhay. May sariling agenda sa buhay na ito. Samantalang si Juan Bautista, tapat sa kanyang pananampalataya. Matatag sa kabilang pagsubok sa buhay niya. Hanggang wakas, hindi nagbago. Ngayon nga po yung ating kinita, sina San Pedro Bautista, San Pablo makasama, pa mga martir. Mga martir nag-alay ang buhay para sa Panginoon. Ibinubos sa rin dugo sa pananampalatayang buhay. Matatandaan po ninyo ang buhay ni San Lorenzo Ruiz. Kanyang binanggit minsan na ating natutunggang yun. Meron mga 1,000 buhay, lahat na ibibigay ko sa Panginoon. Mga kapatid, yan ang buhay ng mga martir. Hindi inisip ang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng pananampalatayang tinanggap nila sa Panginoon. Manatiling matatag, manatiling buhay, sa kabila ng lahat, maging ang kanyang buhay, ang kapalit niyon. Kaya mga kapatid, naway tayo lahat, maging katulad ni Juan Bautista, palagi handa na magsalita sa katotohanan, ituwid ang kamalian at manindigan kung saan tama at moral. Mga kapatid, tunay, madali maging Kristiyano, ang mga Kristiyano ay mahirap. Isa buhay, ang Panginoon ay mabigat, mahirap. So, balit mga kapatid, hindi po ito imposible. Maaaring mangyari kung tayo may tunay na pananampalataya, paniniwala sa ating Panginoon. Sinasabi nga na makapaglingkod tayo ng maayos kung tayo tunay na kapanig ng ating Panginoon. Tumayo po tayo. Magiging matagumpay lamang ating pagipaglaban sa pwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa panalangin. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na pwersa na siyang umaalipin sa tao upang mabuyo sa karahasan at krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala sa pamamagitan ng politikal na panggigipit at bulok na pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya,
naway makatagpo ng makalangit na pabuya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng aming buhay. Hiling na sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin mapatid paghain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin limingkat, tanggapin mamaali ng aming inihain ngayong ginitang manal na martyr. At ipagkaloob mo ang aming sambahin ng ngalan mo na may katatagan. Pamagitan ni Yesu Cristo kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos yung puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin pagtunay nga marapat ang aming pasalamatan. Nasa aming buhay, pagkilos at pagiral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinato ang iyong pagmamahal. Sa pag-ipinlas ng katawan, Espiritu sa unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakan mabuhay kami sa pili mo kailanman. Kaya kaysa na mga Iso, puri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaysa pamagipito kayong banal, makalob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng Peso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Inabos ang alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis ng alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago talangang gantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa lahat, ikapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayong pag-amatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa, pamagitan Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung siman laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, aming Papa, ni Dennis, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alahin mo, Patido na himlay na maasang muling mabubuhay, ganyan maginugit ang ngayong gabi. Kaot pagintapating kami lahat na makasal sa buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwan ng kanilang kaarawan, ganyan din, nagdibersaryo ang kanilang kasal, at may natayang kahilingan sa misang ito. Kaysa na mahal na bimina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na namoy sa daigdig na kalugod-dugod sa iyo, may pagdiyon na ang pagpupuri sa kararangal mo, pamagitan ng anak na aming Panginoon Kristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pagpapuray sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasal Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sa tagabing kaganito sa turo mabantalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa, walang sa
bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag ipahintulot sa dusa, at iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalakapaypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. O Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking gabay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya at ang pagkakasala. Pagalaban mo kami ng kapat pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayong kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Kristo ang tinapay ng buhay. Tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagnining mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Pagkala mo kaming pinatatag sa banal pakikinabang na matiling matapat kay Kristo, ang malasakit sa tanan, pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kinamahabagin Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tapos na po ang misa. Hindi sinabi sa akin may doble na lang bukas.